Simulan natin no, yung ating message sa umaga na to sa pamamagitan ng konting interactive ano lang. Di naman siya game. Pero may sasabihin akong tanong, itataas nyo lang yung kamay nyo. Okay ba? May kamay ba kayo? Pag wala akong nakita nagtaas na, baka ako na naman naiiwan dito eh. So, sample nga, paano itataas yung kamay? But may mga hindi nagtataas. Pag yan, pinutol ha. Sige, babaan nyo na. So, ganun lang, no? Halimbawa, may tanong ako. Anong gagawin? Taas ang kamay. Ilang tanong to? Anim na tanong lang. Mabilis lang, no? Wala namang explanation. Tatanong lang natin. So, una, sino dito ang gusto ng pagpapala? Amen, di ba? Alam mo, hindi nagtataas. Totoo ba yan? Ay, pag kayo binigyan ng pagsubok, okay? So, hindi kayo nagtaas, di ba? Kaya mag-participate kayo. Next, sino dito ang gusto ng buhay na walang hanggan? Pag ito, may hindi pa rin nagtaas. Ba't ka pa nagsisimba? Diba? Pangatlo, no? Sino dito ang laging humihingi ng tawad sa mga kasalanan niya? Diba? Malabo sigurong, parang feeling mo perfect ka na, pwede ka na humingi ng tawad sa Diyos. Ito, hirapan natin ng konti, no, yung tanong. Kasi puro pabor sa atin yung mga nauna eh. Pang-apat, sino dito ang nasusunod lahat ng utos ng Diyos? So, 10 yun, di ba? Ang bilis naman. Wala man lang isang natirang nakataas. Kahit ako, nakababa ako. Isipin nyo, baka pala natutupad nyo yung 10. O kaya kahit yung 2 na lang, yung mahalin mo yung Diyos saka yung kapwa mo. Wala talaga. May 2 pa tayong tanong, doon pa lang bagsak na tayo kasi actually dapat nakataas ka sa lahat ng question na to kasi yun, masasabi natin yun yung bare minimum para mapunta sa langit. Wala na. Hindi na tayo mapupunta, di ba? O ito, pang-5. Para tingnan natin. Sino dito ang hindi pa nagkasala? Pag may nagtaas dyan, baka siya na ang Diyos pala, eh, no? Ito, last question. Sino dito ang nagpapatawad sa kapwa ng walang pero-pero? Sige, taas nyo lang. Hindi naman alam ng mga katabi nyo kung ano talaga yung nasa puso nyo. At least dito bumawi, di ba? Pag sinabing walang pero-pero, yung talagang instant, di ba? So, medyo yung mga last na 3 question, medyo, di ba? Sa last lang tayo may nagtaas kung nagpapatawad ng walang pero-pero. Actually, itong message na to, medyo napag-usapan na namin ng mga youth na to. Pero prior, no? Prior yung fellowship namin nung Sunday. Kasi minsan parang nagbabasa ako, no, ina-highlight ko na yung mga verses na parang, uy, pwedeng i-message. Siguro kaya ina-assign ako kasi alam ni Lord, nag-prepare ako, no? Ang dami ko naka-highlight din, eh. Parang in case na i-assign ako. Actually, second Sunday ako, pero mali ko, ba't nandito na naman ako ngayon? Kaya siguro, nakita ni Lord, may naka-highlight ka. So, sige, anuin mo yan. Eh kaso, napag-usapan na nga namin ng Sunday, ng mga youth. Alam na mga youth, no? Kung ano yung topic na to, for sure. Pero yun nga, iniisip ko pa rin na baka hindi naman yun talaga yung gusto mong ipasabi, Lord, sa linggo. Kasi baka parang ni-replay ko lang. Pero hindi naman sa replay, no? Kasi ayusin naman natin eh. Kasi yung approach namin nun is general, okay? Pero ngayon, mas hihimay-himayin natin. Okay po ba? So, yun nga, ulahan ko lang. Bagaman napag-usapan na namin nung Sunday ito, 1 week ago pa, so last Sunday, or that week, nakaano na sa akin to, parang nakamarka na parang kung sakaling ma-assign ako, ito yung palagay ko na yung message. And yun nga, hindi tayo nagkamali, no? Na dito iikot dun sa topic na yun, kung ano yung magiging message ngayong umaga. Okay ba? So, ang title ng message na binigay sa akin ni Lord ngayong umaga na to, no? First time ulit, English yung title natin. Dati, direct to the point lang, di ba? Yung last time, yung huwag kang kapagapos. Tapos yung isa, yung kamusta kapatid. No, ngayon, medyo hirapan natin konti. So, yung title, no? Ang pamagat ng message ngayon is pinamagatang The Favor That We Withhold. Pwede natin sabihin, the favor that we
withhold. So, sa Tagalog, ang pabor na ating pinagkakait. Nakuha niyo ba? So, doon pa lang sa title, ano kaya to? Tungkol saan? Ano kaya yung pinagkakait namin na pabor? So, samahan niyo ako sa Mark 11:26. Para ganahan din kayo, basahin natin sabay-sabay. 1 verse lang ito. Okay, nandiyan na ba tayo? Mark 11 verse 26. Okay, hintayin lang natin. Mas maganda kasi pag binabasa natin, para mas naunawaan din natin kahit papaano. Baka pag binabasa ko dito, hindi nyo masyadong nananamnam. Okay, basahin natin. 1, 2, 3, read. Hallelujah. Ulitin ko ulit pagbasa. Sabi dito sa 26 sa akin, ngunit kung hindi kayo magpapatawad, ulitin ko ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Tayo muna yumukot manalangin. Hallelujah, Lord God, pinupuri ka namin sa umagang ito. Pinapasalamatan, Lord, sa panibagong pagkakataon, Lord, upang mag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat at idinako nyo kami sa lugar na ito. Nagparanas kayo sa amin, Lord God. Simula pa lamang ng inyong gawain, Lord, na alam namin, Lord, sa pamamagitan nito na mas magiging madali ang aming pag-unawa, pagnamnam, Lord, at pag-absorb ng inyong mga salita naming maririnig, Lord. Gabayan niyo po ang aking mga labi, Lord, sa mga nais niyong ipasabi. Kayo lamang po ang maitaas at maitakila, Lord. Muli, bigyan niyo kami ng malinis na puso, isipan at kaluluwa, Lord God, upang sa aming pagharap sa inyo ay mas maging karapat-dapat kami, Lord God. At nawa, itong aming mga maririnig ay may isa pamuhay namin, Lord God. Sa inyo pang papuri, luwalhati at pagsamba sa dakilang pangalan mo, Jesus. Amen. Sige, palakpan natin si Lord. Actually, kahit di ko na, alam niyo kung di ako nagpe-preach ng mahirap, di ba? Para same tayo ditong mas madaling maintindihan. Sa pagkakabasa pa lang ng 26, di ba? Kaya dinidiin ko kanina na ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit, di ba? Kahit doon lang, tapos na tayo. Pwede na. Gets nyo na, di ba? Anong ibig sabihin niya ba doon sa 26? Madali lang. Parang may merong sabihin nating flow or process. Although mas flow siguro yung dating niya, na parang kapag di ka nagbigay ng kapatawaran, di ka rin naman patatawarin. Diba? Ganon kadali yung pag-uusapan nating umagang. No? Madaling pag-usapan, pero again, alam niyo naman ako, sa application lagi. Doon tayo lagi nagkakatalo. So, tingnan natin, Actually, kahit atras tayo sa 25, pwede rin, basahin natin. Sa version ko, sabi sa 25, magkadugtong kasi yan para magkabaliktaran lang sila in 25 and 26. Sabi sa 25, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Nakita niyo yan? May yung sinasabi nating flow or process kanina. Na bago ka pala mapatawad sa kasalanan mo, kailangan mo munang patawarin yung sino? Nagkasala sa iyo. Pero sabi sa 26, kung hindi kayo magpapatawad, hindi ka rin naman patatawarin. Di ba? Kumbaga, you do unto others what you do not. Alam niyo ba yan? Yung golden rule. Kasi pinag-usapan na namin ng mga youth ito Kaso siguro, siguro may gustong ipahatid pa si Lord. Kasi ako personally, na gamitin yung term na nabagabag doon sa mga narinig kong sagot ng mga youth. Although nag-a-agree, siyempre yung bawat isa sa mga sinishare ng bawat kapatiran. Pero nakakaano lang, na parang nagsiset sila ng kondisyon na parang ay ako, ganito nakatagal nung nakaaway ko siya hanggang ngayon, hindi kami nag-uusap. Sinampol ko na directly, Nasasabi nila yung ganong words. In general to, kahit ako, kahit sino sa atin.
Pero kung titignan natin, nakakabagabag yun. Tama ba? Kasi dapat in the first place, hindi tayo nagsaset ng ganun. Ang linaw dito sa 25 and 26, no? Actually, isa pa lang tong verse na to, itong verses na to. Isa pa lang sa mga verses na nagsasabing magpatawad tayo. And marami pa dito. Actually, marami tayong verses na paglilipat-lipatan, no? Na nasa Matthew, Mark, and Luke. And sabi naman sa Romans 3:23, no, na lahat tayo nagkasala, walang matubid, sino man. Pero bakit tayo, grabe na lang tayo na parang, alam niyo yan, na talagang, diyan ka lang. Diba? Di tayo bati, parang gano'n. Naintindihan niyo ba? Maano, no? Parang, ang dali lang forgiveness. Yun lang yung pag-uusapan natin Diba? The favor that we withhold. Ang pabor na ating pinagkakait. Ano yung pinagkakait natin? Yung pagpapatawad. Tama ba? Kaya kanina, ilan lang nagtaas doon sa last question, di ba? Sino dito ang nagpapatawad sa kapwa ng walang pero-pero? Kasi kung may pero-pero yan, wini-withhold natin. Ang meaning ng withhold, we refuse to give. Refuse. Parang pinipigilan or ayaw nating ibigay. We refuse to give something that is due or desired by another. Ito yung definition sa dictionary. Pero kung kukunin lang natin ang idea na we refuse to give, di ba? We refuse to give forgiveness to others. Guilty ba lahat? Ay, wow, nagpapatawad sila. Guilty ba lahat? Kasi ilan lang yung nakita ko nagtataas kanina Siguro wala mang 10 yun. And kanina, siguro JP, hesitant pa siya Siguro baka iniisip pa niya kung talagang walang awa kung pero. Ay hindi, minsan meron, minsan wala. Siguro may ganun, di ba? Minsan may mga taong ang dali lang patawarin. Di ba, kung kaibigan mo yan, nagkautang sa'yo, sige, okay na yun. Pero kung magulang mo, di ba? Kaibigan na mas matalik, or kapatid, kamag-anak, mas mahirap. Ewan ko nga ba't ganun no? Kung kailan mas dikit yung ties niyo, mas mahirap siyang i-break yung boundary kaysa dun sa ibang tao. Mas nahihiya tayo sa ibang tao. Naunawaan niyo pa po ba? Kalma lang kayo. Masyado kayo nape-pressure sa message. Basta simple lang naman yung lesson dito. Naunahan ko na. Magpatawad kayo. Yun lang. Okay ba? Kalma lang kayo. Kung alam niyo sa sarili niyo hindi niyo na-apply or wini-withhold niyo yung favor or yung pagpapatawad, time na para magbago. Tama ba? Kasi bilang mga Kristiyano, di na nga dapat tinuturo to Kasi isa to sa parang, wala naman siya sa 9 fruits. Pero kung titignan mo, sa kindness, no? Sa fruits of the Holy Spirit, kung may kindness ka, hindi ka dapat marunong magtanim ng sama ng loob. Tama ba? Hello? Hello? Gusto ko sumasagot kayong malakas. Okay ba? Isa pa? Okay. Para may pananagutan kayo sa sarili nyo pa nag-amen kayo. Ay, oo, nag-oo ako. Kailangan magbago ako. Alam ko kayo, umiiwas kayo mag-oo para, Lord, di ako nag-amen. So, valid na hindi ako magpapatawad agad. Ganon kayo, So, babasahin sana natin yung Matthew chapter 18 verse 21 to 35. Pero isa-summarize ko na lang. Kung kwento ko na lang sa inyo. Kasi isa to sa magandang reference kung paanong si Lord nagpapatawad pero tayo hindi. Actually, gano'n lang yung kwento niya dito sa verse 21 to 35, ikwento ko na lang, Sabi niya dito na parang may isang alagad. May isang alagad na may utang na milyon-milyon. Milyon-milyon hindi lang 1,000, 100, or piso. Milyon-milyon. So, hindi lang din 1 million. Maraming milyon. Sabihin mo ng 2 to 5 million to 10 million, etc. Yung alagad na to, may utang siya sa hari na milyon-milyon. Okay? Tandaan niyo yung storya. And pagkatapos, siyempre, bilang hari and may utang sa iyong alagad mo, paparusahan mo, tama? Kasi hindi siya makabayad. Pero ang nangyari sa kwento, lumuhod itong alagad and humingi ng tawad doon sa hari. Na nagmakaawa siya na pwedeng pagbigyan ba siya
Pinaparaphrase ko lang para mas madali natin maintindihan, no? And walang ano-ano, walang pero-pero, pinatawad siya nung hari. Nasusundan nyo yung storya. Di ba? So, ulitin ko lang, no? May utang yung alagad, milyon-milyon. May utang siya sa hari. And then, itong hari, syempre, papatawan niya ng parusa tong alagad dahil nga hindi makabayad. Pero nagmakaawa to, itong alagad. Nagmakaawa siya sa hari na pagbigyan pa siya. Okay? Pero, yun, pinagbigyan naman siya. Nang sabi nga natin, walang pero-pero and walang ano-ano. Okay? Walang kondisyon. Next, edi absuelto na si alagad. Di ba? Pwede ka pala mangutang tapos papahingi ka lang ng tawad. Okay na. Kaso itong alagad, kalabas niya nung palasyo, nakita niya yung isang kapwa alagad. Imagine or take note, kapwa alagad. So pareho lang sila ng level. Alagad sa alagad. So kung titignan natin, mababa lang dapat to mga to. Tama ba? Itong alagad na isa, si alagad B, ito si alagad A, yung isa yung may utang na milyon-milyon. Si alagad B, may utang siya dito kay alagad A. Yung utang niya, kung di ako nagkakamali, 100. Gamitin natin ng pesos kasi piso rin naman ang ginamit na term dito eh. Milyon-milyong piso at saka ilang daang piso, hindi lang pala 100. Pero nasa hundreds lang, mga 200, 300 siguro. Nakuha niya ba? Si alagad A, milyon yung utang niya sa hari. Ito namang si alagad B, 100 or ilang daan yung utang niya kay alagad A. So, nakita ngayon ni alagad A, si alagad B. Nalilito ba kayo? Hindi naman. Yung mga dito, nakagets niya po ba? Okay. So, nakita niya, yung may utang sa kanya na ilang daan. O ngayon, sa madaling salita, sinisingil din niya. And etong si alagad B, hindi makabayad. Kahit ilang daan lang yun. So, nangyari, pinakulong niya. Diba? Nagmamakaawa rin si B, pero hindi siya pinatawad ni A. Naintindihan niyo? Ano nangyari? Nakita ng mga parang tagapag-ulat, yung ibang lingkod ng hari. Nakita ng ibang lingkod ng hari yung nangyari na yon. Na kumbaga, siguro nakita malapit-lapit pa lang sa sa palasyo, nakita nila na di ba ito yung pinatawad ng hari? Bakit ngayon itong isang may utang sa kanya, ganun na lang yung sabihin natin init ng ulo niya at saka yung talagang wala siyang pasensya at pinakulong niya kaagad. Di ba? Anong ginawa ng hari doon? Nasa yun verse 32 to 35. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. At yung sinabi ng hari, no? Napakasama mo, sabi niya. Sabi ng hari. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. 33. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Parang hinahanap ng hari doon. Ako nga pinatawad kita, tapos ikaw di mo papatawarin yung nagkautang sa'yo. Hindi pa nga sinumbat yung, yung amount ng utang. Diba? Sinabi lang niya, pinatawad kita, ba't ikaw di mo mapatawad yung isa? Hindi pa nga sinumbat doon na, ako nga, laki ng utang mo sa akin. Siya magkano lang. Diba? Sabi pa niya sa 34, at sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo, yung may utang ng milyon-milyon. Hanggang sa nabayaran ng buo ang kanyang utang. 35, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Take note of that. Taus-pusong patawarin ang inyong mga kapatid. Hindi lang yung sa salita na, hindi, okay na kami. Iba pa yun. Alam natin, saan ba tumitingin si Lord? Sa puso. And alam niya kung totoo yung pagpapatawad na ibinigay natin. Tama ba? Sabi nga namin ng mga youth na hindi naman utos talaga yung pagpapatawad. Pero sorry, no? Ewan ko, siguro hindi kami knowledgeable enough, kaming lahat ng nasa bilog na yun. And sorry, pati sa leaders namin. Pero
mali tayo. Okay? So, don't be offended. Okay? Kaya naman natin pinag-aaralan to para makorek. Tama ba? So, mali tayo na walang nag-correct sa atin na hindi ka utusan ng pagpapatawad. Okay? Rather, ang pagpapatawad is hindi siya directly na command. Pero kung titignan mo, resulta siya ng pagsunod. Or parang parte siya ng pagsasakatuparan ng mga utos ng Diyos. Tama ba? So, sa madaling salita, yung forgiveness is isa ring utos. Okay? Wala pa tayo sa pointers natin, no? Na ini-intro pa lang natin yung mga verses natin. Pero naunawaan nyo yung istorya nung kanina na binasa natin sa Mark 18, 21 to 35. Diba? Kumbaga, ulitin lang natin para mas mag-gets nyo. Alam nyo naman ako, gusto ko yung talagang unawang-unawa nyo talaga eh. Diba? May hari, merong alagad na may utang sa kanyang 1 million, sabihin na lang natin. And pinatawad niya. Tama? Tapos itong si alagad, nakita niya yung may utang sa kanya, naka-level lang niya. May utang na 100, sabihin natin. And hindi niya pinatawad. Hindi makabayad to, pinakulong niya. Nalaman nung mga lingkod ng hari, yung ginawa ng alagad A, sinumbong sa hari. Si hari, sinermonan niya ngayon na ako nga pinatawad kita tapos ikaw di mo papatawarin yung kapatid mo or yung alagad na isa. Anong nangyari? Pinakulong din siya hanggang makabayad. And yun nga, sabi sa 35, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Okay, so feeling ko gets nyo naman na yung pag-uusapan natin, no? Tungkol saan? Forgiveness. Okay? Ito ngayon, yung tanong. Why is it hard for us to forgive? Ulitin ko, no? Why is it hard for us to forgive? Sa Tagalog, bakit mahirap para sa atin na magpatawad? Sige, sagutin nyo sa isip nyo. Bakit nga ba hindi ko napapatawad si Juan? Ba't di ko napapatawad si ganyan, si ganito? Isipin nyo. Parang di pa kayo sanay sa akin. Gusto ko napapaisip kayo. Ayoko lang yung nire-receive nyo lang. Yung mga naririnig nyo. Meron na kayo? May naisip na kayong rason? Wala yatang nagkakasala sa iba dito, kaya wala silang maisip na... Meron na kayo? Ilan na lang kausap natin dito? Meron na ba kayo na naisip? Sige, patawarin na lang natin sila kung di man sila kumikibo. So, ulitin ko lang, no? Why is it hard for us to forgive? Bakit mahirap para sa atin magpatawad? Dalawa lang to. Maikli lang, di ba? Dalawa lang yung rason na ibinigay sa akin ni Lord. Based dito sa, Mark 18, 21 to 35. Doon ko lang kinuha to, doon dalawa. Okay? Pero hindi ibig sabihin na limitado lang dito yung rason. Una, it's hard for us to forgive because of our, narinig na ng yun to, ego. Sabihin natin, ego. So, ang ego, ang ibig sabihin ng ego, E-G-O, okay? A person's sense of self-esteem or value or self-importance. Keyword doon yung sense of self-esteem or value. Kaya sense of value. Halaga mo. Diba? Kaya self-importance. Yun yung ego. Sa psychology, hindi naman masama yung ego, actually. May tinatawag kaming id, ego, at saka super ego. Yan na naman siya. So, madaling salita, parang si id, ito yung kasamaan natin ng ugali. Ito yung kasungayan natin. Okay? Si id yun. Tapos si super ego, siya yung kabutihan. Basically, ito yung demonyo natin. Ito yung anghel natin. Pag sumobra ka sa id, ito sobrang sama na ugali mo, di ba? Yun yung lalabas eh. Pag sumobra ka sa super ego, kahit inaapi ka na,
Di, okay lang. Ideal, ano? Ideal tong si Super Ego eh. Parang ganyan yung tinuturo sa atin para maging isang banal na Kristiyano, tama ba? Pero itong si Ego, yung sa gitna, id, ego, super ego, siya yung nagbabalanse sa dalawa. Not all the time, sobrang buti mo. Not all the time, sobrang sama mo. Kasi di ba may mga instances, actually, rason natin to. Hindi, kailangan din niya matuto ng leksyon. Rason natin yan. Kaya hindi ko sa pinapatawad para maintindihan niya yung ginawa niya sa akin. Di ba? Pero kung titignan natin nga, ito yung actually mas desirable para sa atin eh. Yung super ego. Pero wag din naman sobra kasi sabi naman yung sa Bible na parang wag natin parang ito-tolerate yung mga maling gawa ng iba. Tama ba? And yun nga. Pero again, si ego, sabi natin, hindi naman siya masama talaga. Kasi pag nawala yan, minsan parang dito natin madudugtong yung parang feeling mo wala ka ng sarili. Wala ka na, parang sino ako? Sino kayo? Nasaan ako? Iba na yun, baliw na po yun. Ano na yan? Disoriented, na wala na sa sarili. Pero anyway, yun nga no, na mahirap magpatawad. Mahirap tayo magpatawad dahil nga sa ating ego. Or pwedeng masabihin natin dahil sa ating arrogance. Sabihin natin, arrogance. Basically, parang pareho lang sila. Kaso si arrogance, mas higit. Sabi kasi natin, di naman masama si ego, di ba? Kasi taga-balance lang. Si arrogance, parang sabihin natin pumapagitna sila sa dalawa, kay id, tsaka kay ego. Kasi parang mas napupunta ka kay id or sa sama ng ugali. Dinidiretso ko yung ano, no? Pero hindi lang po ganun yung meaning na mas pa yun, mas malalim. Inaano ko lang para mas maunawaan nyo rin. Si arrogance, sabi dito, having or revealing an exaggerated sense of one's own importance or abilities. Parang exaggerated yung meaning niya. Parang sobrang feeling mo, sobrang halaga mo. Okay? Actually, doon pa lang sa arrogance, mali na yun, di ba? Actually, yung ego din, mali. Kung titignan natin sa ano. Kasi ano ba yung tinuturo ng Bible? Pakum. Okay, sa English, humility, di ba? Humility, ito yung parang mababang pananaw natin sa sarili natin, di ba? Parang, ito naman yung inuutos, di ba? Magpakababa tayo. O yung paglingkuran yung iba. Tama ba? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Okay, so parang nagsisink in na sa inyo yung ano. Parang tumatama na. Maganda kung tumatama. At least naririnig nyo pa. And nandun pa rin yung parang udyok ng espiritu. Tama ba? Kaya ako pa nag-pray ako, pag nafe-feel ko minsan, no, na actually hindi minsan, pag nafe-feel ko madalas na parang kagabi lang, halimbawa, tatayo ako, kaya ako hindi rin naman ako perfecto. Diba? Naisip ko rin yan, hindi lang naman kayo. Na parang, sino ako para sabihin sa inyo to? Kaya ako rin naman, isa ako sa sangkot, sa nagkakait, no, ng pabor. And, yun nga, no, may sinasabi yung sa mga youth na forgive yourself. Although ako, hindi ko siya sinama talaga dito, no, kasi mas bibigyan natin focus yung sa kapwa natin. Tayo, ano naman, binibaby naman natin sarili natin, di ba? Tama ba? Masyado naman tayong pabor sa sarili natin eh. Kaya nga mataas yung ego natin, kaya nga arrogant tayo kasi pabor tayo sa sarili. Tama ba? Hello? Okay. Chill lang kayo. Sabi ko sa inyo, chill lang kayo. Actually, dito sa ano na to, yun ang talagang pag-uusapan natin, no? Sa ego. Na, kung bakit titignan lang natin mga senaryo. Halimbawa doon sa kanina, no? Sa alagad. Specifically sa verse 28 to 30. Na, yun nga. Ngunit pagkaalis roon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito. Imagine, may physical pa pala siyang ginawa. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Tapos yung alagad na may utang, lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Imagine, no? Meron na palang parang, ano, may nagmakaawa na ba dito? Ako, hindi pa ako eh. Meron na ba? Meron nagmakaawa dito. Di ba yung iba lumuluhod pa? Na parang, sa mga drama, yung ayokong i-acting. Manong, wag na lang. Gets nyo na yun. Tama, may imagination naman kayo.
Okay? So, imagine, may pagmamakaawa pa siyang binigay, no? Or pinakita. Sabi niya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Sa 30, ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito ay ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Okay, makikita natin yung ego doon Parang, di ba kayo na pinapaalala ko sa inyo na magka-level lang sila? So, sabihin, kung magka-level lang, ano ba yung tsura ng level? Huwag kayong titingin sa pader, hindi po level yan. Actually, nakaganon ng konti yan At saka to. Wala kayong makikitang pantay dyan. Okay? So, ano ba yung tsura ng level? Pantay, di ba? Kahit patayo, kahit pa ganun. Pero mas maganda yung ganyan. Ito si alagad A, ito si alagad B. Pantay lang. Pero makikita natin yung ego doon, no? Na parang kahit pantay lang sila ng katatayuan. Halimbawa tayo, pare-pareho lang tayong tao na nilikha ng Diyos. Tama ba? Hindi ba likha ng Diyos yung katabi mo? Baka, likha tayo ng Diyos, tama ba? So, sabi, walang nilikhang pangit ang Diyos, sasabihin niya yan. Pangit ba ang katabi niya? Okay, sasagot, baka mag-away pa kayo. Mapapractice nyo agad yung forgiveness. Okay? So, yun nga, no? Napantay lang sila. Parehas lang sila ng katatayuan. Pareho silang alagad. Tayo, pareho rin tayong mga tao. Tama ba? Na nilalang. Okay? Hindi naman basihan yung status. Kung mayaman, mahirap. Mahirap lang naman tayo lahat. Pantay-pantay talaga tayo. Mahirap naman tayo lahat dito Okay, so, yun nga. Pero makikita natin, bagaman pareho lang sila ng katatayuan sa buhay, nagkaroon ng ego itong isa. Na kung saan, imagine mo yun, yung hari nga nagpatawad, pero siya, magka-level lang sila ng isa, pero grabe pa, di ba, nanakal. Yung hari nga, ni-dampi, hindi man niya dinampi yung isa Di ba? So, sa makikita yung ego doon, na parang feeling niya mas higit siya doon sa isa. Dahil feeling mo mas higit ka sa isa, hindi mo siya pagkakalooban ng pabor. Ano ba yung pabor na pinag-usapan natin? Yung pagpapatawad. Tama ba? Naintindihan nyo ba? I-apply lang din natin yung nilagay lang natin sa sitwasyon yung title ng message na ang pabor na ating pinagkakait. And yun nga, dahil sa ego natin, na feeling natin mas superior tayo sa iba or parang mas mahalaga tayo, kahit na in reality, pare-pareho lang tayo. Hindi natin pinagkakaloob yung pabor. So ano bang ibig sabihin nun? Kabaliktaran lang. Dahil magkaka-level tayo, yun ng Diyos na pinakamataas, nagpapatawad ng walang kondisyon. Anong dapat gawin natin? Magpatawad ng Nandiyan ba kayo? Unconditionally. Diba? As simple as that. Ganun lang. Kung mataas yung ego mo, pataasin pa. Ay, mali. Pababain pa. Tama? Kala ko pagka mataas yung pride mo, i-pride mo pa. Ganun kasi tayo, di ba? Parang ayoko sample yung mga babae Alam nyo yan. Alam nyo yan, kayo mga babae. Inside the church, outside the church, pareho lang yan. Na parang, may pagganon pa yan, di ba? Parang talagang mas yan Yung alam nyo nang may concern kayo, may away between you, higitan nyo pa. Hindi wala pang magpapaganon. Kasi yun yung sinasabi nilang di ba? Yung naapakan yung ego. Yun yung sinasabi nilang yung term nga na yan, or yung statement or phrase na yun na naapakan yung ego. Malagabot, ayaw niya naapakan yung ego. Ako kasi, hindi ko alam, no? Baka mamaya, bias lang ako sa sarili ko. Pero nire-recall ko, like, di ba ako mapagpatawad? Nagkakait ba ako ng tawad? Sa isip-isip, parang di naman. Kasi, in the first place, parang wala naman akong gano'ng nakakaaway din. Halimbawa, sa OJT ko, wala naman. Although meron pala, ayan, na-recall ko lang ngayon. Na-recall ko lang ngayon. Lord, patawad, Lord. Diba? Na meron akong klase nun, or kabatch, na parang tinanong niya ako about sa politics. Ako yung pinag-uusapan yun kasi pag nalaman nilang BBM yung binoto mo, bobo ka, di ba? Yep, sa isip-isip ko, kung BBM yung binoto ko, bobo daw ako. Mataas pa yung grades ko sa'yo
Sa isip-isip ko lang yan ha, tsaka ng mga dati na yan. Kinukwento ko lang. Yun nga, parang mataas pa yung grades ko sa'yo, tapos sasabihin mo, porke si Bibi ang binoto ko. Bobo na ako. Siyempre, nasaktan yung ego ko doon. Parang, sa school kasi namin, medyo ganun-ganun tayo eh. Diba? Tapos, bigla sasabihin niya yon kahit indirectly. So, siyempre, parang sa isip, how dare you? Ha? Ay, legit, ganyan nga yung nasa isip ko nun. Diba? Kahit ako, tinuturo ko sa inyo, sabi sa inyo, kahit ako, nagagawa ko eh. Anong ginawa ko, yung kilay ko talagang gumanon, no? Eh, siyempre, marami kami sa OJT, no? Mga 18 people, students, no? Eh, isa ako sa parang sinusunod talaga nila. Kapag maingay ako, maingay sila. Kapag tahimik ako, tahimik sila. Pero naranasan lang nila maging tahimik ako ng moment na yun. Kaya kinabukasan, pumasok ako nakaganon ng kilay hanggang umuwi. Tahimik kaming lahat. Bayapa. Natutulog yung iba na usually naglalaro kami pag oras na yun. Diba? So kahit pala ako, hindi ko agad na ipagkaloob yung forgiveness. And in the first place, no, masyado akong madaling na-offend. Diba? Hindi naman yan directly yung sinabing bobo ako eh. Pero malikot yung utak ko, no? Dahil kinonekta ko yung sinabi niya na pag binoto mo si ganyan, bobo ka. Eh sinabi ko, binoto ko yun. Parang dinugtong ko na sa sarili ko. Diba? Kahit na alam ko naman yung kakayanan ko. Diba? At tayo, madali rin tayo maapektuhan sa sinasabi ng iba kahit di ka naman ganun. Tama ba? Parang kahit na hindi naman para sa yung sinasabi, hinihila mo na ikaw yung tamaan kahit di naman basically, pagpaparinig, feeling natin tayo pinaparinggan kahit di naman. Ang mangyayari, magkakaroon tayo ng galit doon sa tao na kahit siya hindi naman niya alam na galit ka sa kanya. O sino magpapatawad ngayon? Eh wala ka naman siyang ginawa sa'yo in the first place. Pero ganun pa man, no? Kapag may miscommunication na ganyan, segue ko lang. Kapag may miscommunication na parang may nasaktan sa ginawa mo kahit na hindi mo naman talaga siya intention nasaktan. And in the first place, wala naman tayo dapat talagang saktan. Pero pag unintentionally, nasaktan nga sa ginawa mo. Bilang Kristiyano, tayo pa rin dapat yung first aid, di ba? Tayo yung unang re-rescue na isalba yung relationship, tama ba? Na hingi ka na agad ng pasensya. Magagawa mo yun kapag mababa yung ego mo. Tama ba? Di ba? May nalaman kayo sa akin kahit na ako pala. Hindi lang po isang araw akong tahimik dun, ha? Siguro mga 3 days ata. Imagine mo, 3 days kaming mabigat yung environment dun. Nakikipag-usap kami sa mga drug addict na minomotivate namin sila, pero sila, alam nila may nagawa sila sa akin. Pero mali ako dun, no? Hindi ko kinaka-proud yun, pero nakakatawa lang na, oo nga, no? Ngayon ko lang din kasi naalala, na-recall na may ganun din akong pangyayari. Naunawaan niya po ba yung pinag-usapan natin, no? So, bago tayo lumipat, yun nga, sabi, imbis na ego, pababayin natin. Mas maging humble tayo. Sabihin nyo nga, humble. Ayun, madaling sabihin pala eh. Kala ko mauutal pa kayo eh. Nasabi nyo, malamang kaya nyong gawin. Tama ba? Paano ba maging humble? Yun nga, sabi natin, pag may nagkasala sa'yo, first move ka na. Pero mahirap, di ba? Lalo na sa mga pamilya, no? Parang, ang cringe. Sorry. Sorry, mother. Wala naman, sa palabas lang yung gano'n, di ba? Sa palabas nga, wala mang patawaran eh. Higanti yung meron nun, di ba? So, kakanood natin yan. Pero mahirap talaga, tama ba? Yun nga. Pero totoo yun, no? Yung cringe na sinasabi ko, yung parang, may gumagawa ba nun? Parang, mga baby lang ating gumagawa nun, di ba? Yung, I'm sorry, mommy. Baby lang, di ba? Grabe yung halakak nung sa likod, Baby lang, yung madalas gumagawa. Pero tayo, hirap na hirap tayong gawin yun, no? Kaya nga, kung atras tayo na, although wala to sa message, pero kung titignan natin dito, sinabi nga, saan na ba yan? Na parang dapat maging tulad tayo ng mga bata, di ba? Parang pag nagkasala ka sa bata, maya-maya lang patatawarin ka na yan. Ganon din, pag sa'yo nagkasala sa'yo, ang dali lang niyang sabihin na sorry, di ba?
So kaya nga nabanggit niya dito na sana maging tulad tayo ng mga bata. Sa ganong aspeto, pero hindi yung bata pati sa spiritual na sabi nga dapat tinapay na ata dapat yung kinakain, pero gatas pa rin yung kinakain natin. Ibig sabihin, dapat hindi na mabababang katuruan yung inaaral natin. Dapat nasa mga talagang mas mahihirap na tayong usapan. Pero tignan nyo, hanggang ngayon, nasa forgiveness yung topic natin. Na dapat, sabi ko nga kanina, meron na tayo dapat nito kung talagang Kristiyano tayo. Tama ba? Pero yun, sad to say, may iba pa rin sa atin. Or majority sa atin, na hirap pa rin magpatawad. Dahil dahil sa ego. And pangalawa, ito feeling ko, makaka-relate na naman kayo dito. Pangalawang rason kung bakit di tayo makapagpatawad agad. Because of the pains, hardships, and disadvantages we receive. Puro English, no? Pag binasa niyo yung notes ko, puro English to. Tinatagalog ko lang. Ano ba meaning nun? Sa Tagalog, di tayo makapagpatawad agad dahil sa mga sakit, sa mga paghihirap, tsaka ano bang Tagalog ng disadvantage? Kalugihan. Sa mga kalugihan na nakukuha natin. Alam mo yung kayo na nga, sinample natin, no? Hindi naman ikaw talaga yung hindi mo dinadirect na or intention na makagawa ng pagkakamali or kasalanan sa tao. And hihingi ka ng tawad, di ba? Di ba lugi ka nun? Nafe-feel natin yan for sure, di ba? Parang imagine niyo no, wala namang ginawa, tapos mag-sorry ako. Parang para sa atin, di ba? Parang no way, di ako mag-sorry. Konektado pa rin po sa ego to, magkakonekta lang yung dalawa. Makikita rin natin yan sa Matthew 18, no, sa binabasa natin kanina. Na kung saan, siguro marahil itong alagad na isa, yung may utang na milyon-milyon, hindi siya makapagpatawad agad kasi nga, merong kalugihan sa part niya, di ba? Na yung utang din ng isa na ilang daan. Literal lang utang yun, Pero kung sa ibang aspect, tingnan natin sa ibang analogy, na parang, alam mo yun, dahil sa mga dinulot niya sa yung paghihirap, sa dinulot niya sakit sa iyo, di ba parang hirap patawarin ng tao? Kasi kanina sa ego, wala pa naman directly ginawa yung tao sa iyo. Hindi ka lang makapagpatawad kasi feeling mo, ang taas mo, di ba? Ito namang sa pangalawa, talagang may nakuha ka na . Kaya nga sinabi niya, di ba? Pains, hardships, and disadvantages we receive. Nakuha natin. Mga nakuha natin na paghihirap, pasakit, tsaka kalugihan. So, halimbawa, parang ganito, sa madaling salita, no? Na yung kaibigan mo may nagawang masama sa'yo. Di ba? Pero ang instruction, kailangan patatawarin mo yung kapatid or kaibigan mo na nakagawa ng masama sa'yo. Naintindihan niyo po ba? Di ba? Parang magkakaloob ka ng forgiveness dun sa taong nakagawa ng kasalanan sa'yo kahit na sabihin natin ikaw na yung lugi. Ginagamit lang natin yung term na lugi, pero in the first place, kapag nagpatawad ka, walang kalugihan. Tama ba? Kasi sabi naman kanina, no? Sabi nasa natin sa Mark 11:26 tsaka Mark 11:25, na kapag nagpatawad tayo, patatawarin tayo. So kung di natin patatawarin kahit yung mga tao na nakit sa atin, hindi tayo pagkakalooban ng kapatawaran. Tama ba? Naintindihan nyo ba? Wala namang kondisyon doon na sinabing huwag mong patatawarin yung mga nanakit sa'yo. Di ba? Actually, may verse tayong babasahin mamaya na ganyan, no? Na parang may dati yung utos na sinasabing kamuhian mo yung mga kaaway mo and mahalin mo yung mga, sabi mo ng kasangga mo. Parang gano'n. So basically, hate your enemy, love your allies. Di ba? Pero parang binaliwala or parang nireject na ni Lord yung utos na yun . Ang sinabi niya, mahalin mo yung mga kaaway mo. Diba? Ang hirap nun. Kasi kung kaaway mo yan, ibig sabihin, may ginawa siyang masama sa'yo. May binigay siyang trouble, may binigay siyang problema. Tama ba? Hello, nandiyan pa ba kayo? Okay? Diba? Na mahirap magpatawad, lalo na kung alam mong may nagawa nga yung tao. Diba?
Pero regardless, ano bang matututunan natin dito? Na walang severity or condition na sineset para patawarin yung isang tao. Walang sinabing, okay, kapag ninakawan ka niya, sige, pwede pa. Pagka sinuntok ka ng isang beses, sige, pwede pang patawarin. Pero pag dalawang beses ka na sinuntok, bawal na. Walang sinabing gano'n, di ba? Isa tang sinabi, patawarin. Wala siyang sinabing immediately patawarin mo eh. Pero kung titinan mo kasi yung mga salita, no? Siyempre, nagbabase lang tayo sa mga nasa Bible, tama ba? Hala, ayaw niyo magbase sa Bible. Di ba, nagbabase lang tayo sa Bible? So, kung ano lang nakita natin doon, yun lang yun. Eh, wala namang sinabing condition dito. Anong ibig sabihin nun? We should forgive unconditionally. Tama ba? Ganun lang po kadali, no? Na magpatawad ng walang kondisyon. And alam nyo nga ako, madali lang aralin, pero yung application. Sino dito yung magpapatawad mamaya? Hindi nyo na-pick up yung gano'n, no? Ang taas-taas na eh. So, sabihin, sinasabi lang ng bibig ba yan, pero hindi ng puso? Kayo yung nakakalam dyan, si Lord. Amen ba? Sino ba tayo para husgahan yung iba? And dapat, wag ka talaga nang huhusga. Tama ba? Next naman natin pag-uusapan, no? Okay? Tapos na yung dalawa, di ba? Tapos na yung dalawang rason kung bakit hindi tayo nagpapatawad or mahirap tayo magpatawad. Ano ulit yung una? Dahil sa ego. Pangalawa, dahil sa pains, hardships, and disadvantages we receive. Okay? Ngayon naman, pag-usapan natin. Ito, 4 to eh. Mabilis lang to, actually. Puro basa lang tayo ng verses, tapos i-analyze lang natin, no? Kasi pare-pareho lang yung gustong sabihin ng 4 na to. Inano lang natin para mas ma-encourage kayo magpatawad. Okay? So, parang isa-sales talk ko kayo. Hindi, pag nagpatawad kayo, ito yung makukuha nyo. For stroke, 2-cylinder. Okay? I-endorse ko sa inyo kung ano yung mga benefits ng insurance pala. Ano yung benefits na pagpapatawad? Okay ba? Hello? Ayaw nyo ba ng benefits na pagpapatawad? Ito ang benefits na to, wala siyang kinukuha sa sweldo nyo di ba? Yung benefits ng gobyerno, meron. Pero hindi ko pa nararanasan. Okay. So number 1, why should we forgive? Bakit tayo dapat magpatawad? We forgive so that, ito, napag-usapan natin. We forgive so that we'll be forgiven. Sabihin natin, we forgive. Isa pa, we forgive so that we'll be forgiven. Okay, so buksan natin yung Bible natin sa Luke 6. Luke chapter 6, verse 37. Basahin natin ulit, no? Sabay-sabay para mapabuhayan tayo. Okay? Ready? 1, 2, 3, read. Amen. Kung naalala niyo yung binasa natin kanina, no? Sa Mark 11:26, pareho sila na sinasabi, tama? Sa madaling salita, nagpapatawad, patatawarin. Hindi nagpapatawad, hindi rin bibigyan ng kapatawaran. Tama ba? Dalawang verse na yan. 2 or more, madami na yan. Di ba? Pangalawang verse na nagsasabing dapat magkaloob tayo ng kapatawaran. Tama ba? And ganoon din, na kapag hindi tayo nagbigay ng kapatawaran, hindi tayo patatawarin. Actually, meron siyang, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi rin kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo patatawarin. Sa 38, pwede natin basahin din yun. Sinasabi niya, no? Magbigay kayo at kayo ibibigyan. Magbigay kayo at kayo ibibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig, at tumaapaw. Kumbaga, ang ibig sabihin nito parang kung ano yung susukatin or parang ibabase ni Lord yung ibibigay niya sa atin.
Gamitin natin yung kapatawaran. No? Ibabase ni Lord yung kapatawaran na ipagkakaloob niya sa atin. Depende rin kung ano yung dami ng pagkapatawad na ibinibigay natin sa kapwa natin. No? Kasi tayo, minsan nagpapatawad tayo sa first time. Second time, medyo hesitant ka na magpatawad yan. Tama ba? So, lalo naman sa third time siguro. Diba? Pero kung titingnan natin, no, na dapat walang limit. Hindi ko na lang sinama sa verse dito, pero nasa may Matthew rin yun. Sa Matthew 18 din yun. Yun yung nasa 21, kung di ako nagkakamali. Na sinabi ni Pedro, no? Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ng aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? So kung 7 beses pala, once a day lang. Parang an apple a day, give the doctor away. A forgiveness a day keeps the Lord on forgiving you. Paano pa nagkasala ng pangalawa? Di 8 times ka na. Kaso sabi, 7 lang. Pero sagot ni Lord, no? Sinagot siya ni Jesus sa 22. Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Kung tama yung pagkakalala ko, sabi ni Pastor, 70 times 7. Tama ba? Ganun mo karaming beses patatawarin yung kapatid o kapwa mo na nagkasala sa'yo. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Actually, ito na pala yun yung binasa natin kanina. Pero yun nga, no? 77 ulit. Masyado kayong masipag pag iti-trace nyo pa yun. Okay, na 1 point. Minura niya ako. Paano kaya pag ikaw kaya yung ginagano ni Lord, no? Nagkasala siya. Binulat niya yung mata niya, hindi ako yung unang inisip niya. Huminga siya, hindi siya nagpasalamat. Diba? Dapat sa lahat magpasalamat tayo, pero kahit naman sa moment natin, hindi kayo nagpapasalamat ngayon eh. Diba? Kahit anong gawin natin talaga, magkakasala at magkakasala tayo. Kaya lagi tayong humihingi ng tawad, di ba? Nagtaas naman tayong kami kanina. Kaso, mare-reject yung request nyo yan kung kayo mismo hindi kayo nagkakaloob ng pagpapatawad. Tama ba? Nasabi na nga natin talagang lagi tayong nagkakasala, no? Given. Pero wag nating normalize, ha? Pang point lang, hanggat nasa mundo ka, magkakasala at magkakasala ka. Pero alam naman ni Lord kung intentional o hindi Pero ang ibig sabihin natin, no? Na laging nandyan, laging magkakasala ka, maliit man yan, malaki, wala namang ano yan Pare-pareho magkakasala yan. Pero yun nga, no? Hihingi tayong tawad, pero tayo hindi natin patatawarin yung iba. Mare-reject ka. Diba? Mare-reject yung request mo. Actually, mamaya pag-aaralan din natin yun. Nasa mga benefits din yun. Or rason kung bakit tayo dapat magpatawad. Okay, so marami pong inaalok yung company namin na benefits ng pagpapatawad. Okay? So isa pa lang po yung na-share ko sa inyo. Sabi rin sa Luke 6 verse 31. Luke chapter 6 verse 31. Sabi dito, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Sabihin natin, reciprocity. Reciprocity. Kalma lang kayo Ang meaning lang nun, yung sinasabi kong do unto others what you do not. Diba? Gawin mo sa kapwa mo yung gusto mong gawin nila sa'yo at huwag mong gagawin sa iba yung ayaw mong gawin nila sa'yo. Tama ba? Sabi nga dito, no? Kung gusto mong mahalin ka ng iba, anong gagawin mo? Mahalin din sila. Kung gusto mong maging masaya ka, anong gagawin mo sa iba? Pasayin mo rin, di ba? Kung gusto mong mag-away kayo, awayin mo siya. Di ba? You get what you give. Okay? So, kung gusto nyo magkapera, wag nyo gagawin yan. Baka pag may nagsabing pastor na ganun, umalis na kayo. Okay? Diba, sinabi ko sa inyo, kung gusto nyo magkapera, bigyan nyo lahat sa akin. Yayaman kayo. Kaya bata pa ako, ganun na pala yung tuturo ko sa inyo. No? Kaya pala wala akong trabaho, ganun yung magiging scam ko. Gusto ko talaga ng illegal Dahil sa illegal, uunlad tayo. Pero sabi nga, huwag masyadong greedy, dyan tayo mauhuli. Sabi niya. Alam niyo ba yun, sa TikTok? Hindi ba nakikita yun? Natuturo ng illegal? Sa bagay, medyo may kaedaran na pala tayo dito.
joke lang po. Patawarin niyo ako. Pinapractice ko lang. Baka di niyo ako mapatawad, di rin kayo patatawarin. Okay? May bala na tayo, no? May pang ano na tayo. Pangatlong verse na to, itong Luke 6:31 na nagsasabing indirectly, no? Indirectly niya sinasabi na kapag di ka nagpatawad, hindi ka rin naman patatawarin. Di ba? Actually, pwede rin i-apply ito sa kapwa or sa kapwa-kapwa talaga to. Na hindi naman yung forgiveness na galing kay Lord yung tinutukoy din dito, no? Pwede kasi natin sabihin na hanggat di ka nagsosorry sa kapwa mo, hindi ka rin naman niya papatawarin. Hindi lang naman kay Lord lang eh. Kasi minsan, pinatawad ka na ni Lord, pero yung between you, wala pa. Di ba? Sasabihin ng iba, pinatawad ko na siya, pero pagka kakakanong kanya pa, di ba? Yun ba yung sign na talaga nagpatawad ka na? Di ba? Ganun ba yan? Pinatawad ko na siya. Grabe ka naman magpatawad. Galit-galit na lang tayo kung... di ba? Naintindihan niyo ba? Dapat isa-sample ko pa si Jacob and Esau sa 27 to 33 ng Genesis. Pero doon sa 33, no? May part lang doon sa 33 kung saan nagkapatawaran sila. And basahin ko lang, no? Sa 33 para mas makita natin yung scenario. Genesis 33 verse 3. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. So, sabihin, halimbawa, nandun si Esau, nandito si Jacob. Habang palapit sila sa isa't isa, si Jacob, yumuyuko. Sabi niya di ba, 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Ang pagkakaintindi ko dito parang, halimbawa, 1 step, yuko. Sa another step, yuko. 7 beses, no? Ganyan yung pagkakaunawa ko dun, ha? Basahin natin ulit, no? Umuna si Jacob sa kanilang lahat at 7 ulit na yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Regardless naman kung minsan basang yumuko ng 7 or kada hakbang niya. Pero ano bang symbolism ng pagyuko? Nabanggit natin kanina to eh. Nagsimula din sa age. Pwede rin yung respeto. Sa age, nagsimula kanina. Humbleness, di ba? Tsaka humility. Pareho lang naman yan. Nasa paggamit lang. Yun nga, no? Na nandun. Dahil alam niya siya yung nagkasala, di ba? Although, technically, kung titignan natin, di siya kasalanan kasi yun yung will ni Lord, eh. Pero sa basihan ng tao, no? Dahil nga inagaw niya yung pagkapanganay tsaka yung blessing ng tatay nila. Di ba? Titignan natin, kasalanan pa rin sa part ng dalawa. Tama ba? Kasabwat kasi yung nanay, eh. Hindi makarelate ng iba, hindi nila alam yung kwento. Basahin nyo na lang po sa Genesis, baka 26, gano'n, to 33. Okay? Pero in 27 kasi doon nyo rin makikita yung mga significant events. Yun nga, no? Na nagpapakumbaba si Jacob dahil nga alam niyang may nagawa siyang pagkakasala sa kapatid, no? Sabi sa verse 4, siya'y patakbong sinalubong ni Esau. Niyakap ng maigpit at hinagkan, nag-iyakan ang magkapatid. Parang habang palapit silang gano'n, nandun si Esau, yumuyuko si Jacob. Doon pa lang, di ba? Bago pa sila mag-meet, nakapakumbaba na siya. Feeling ko nga, nag-ready siya dito na parang in case man, suntukin niya ako. Ganun. No joke, baka iniisip na ni Jacob yun eh. Siyempre, lalaki yung kapatid niya, lalaki din siya. Di ba? Usually, gano'n. Kapag may nagagawa kang talagang pipiskalin mo yan. Tama ba? Tama ka, JB? Diba? Pipiskalin mo yan. Pero, nakita natin, nagre-ready siya eh. So, willing siyang tanggapin kung ano naman yung magiging sa kanya ni Esau. Pero, hindi natin alam kung ano yung ginawa ni Lord kay Esau. Kasi, imbis na saktan or sumpain itong si Jacob, anong ginawa niya? Niyakap niya, di ba? Anong meaning ba nun pag niyakap mo yung tao? Diba? Parang, okay na yun. Diba? Sa kung babasahin natin kayo na sabi, di ba, yung mahigpit na hinagkan. Ano ba pala yung higpit? Hindi lang kabudgi na. Talagang mas pa. So siguro nandun yung pagka-miss ni Esau, no? Na parang siguro sa isip-isip niya na ang dami nating taon na inaksaya
dun sa alitan natin na hindi na talaga nag-exist ilang taon na. Kumbaga, baka mali natin, nagalit lang pala si Esau ng mga ilang araw. Pero ilang taon silang di nagkikita magkasama, ang daming nasayang. Diba? Tapos sinabi pa dito na nag-iyakan ang magkapatid. Diba? Yung wala man silang directly sinabing verbal na pinapatawad nila yung isa't isa. Pero makikita natin doon naman sa actions. Diba? Kaya nga sinabi, actions speaks louder than words. Ano ba sabi natin kanina? Na baka sa labi nyo lang sinasabi yan. Nag-amen kayo, pero yung kamay nyo, nakababa. Diba? Hindi na ako mag-amen talaga. Lalo sila nagkaroon ng rason para wag mag-amen. So, lagyan nyo ng kamay pag kailangan, okay? So, sino din yung magpapatawad ng walang pero-pero? Nadagdagan. Okay. Congrats sa mga nagtaas, no? At least, kung na-apply nyo man or naintindihan nyo yung mga benefits. Isa pa lang yun, ha? And pangatlong verse pa lang yun na sumusuporta doon. Tingnan natin sa Matthew 6, verse 12. Under pa rin to doon sa unang benefit, ha? Yung will be forgiven. Sabi dito, no? Sa Matthew 6, verse 12. Basahin ko na lang, no? Para mabilis. Sabi niya dito, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. At ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Actually, dalawa tong kautusan na to. Yung una nga, love your God. And then pangalawa, mahalin mo yung kapwa mo. Tama ba? Pero dito kasi sa Tagalog, sinabi niya, no? Magkaka-cross-cross lang kasi itong sa Matthew, Mark, Luke, no? Kaya minsan may ginagamit siyang salita dito, gagamitin niya dito, magkaiba ng konti. Pero ang meaning lang, yun nga, na kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Tama ba? Pang-apat na verse yun. Gusto niyo pa? Gusto niyo pa ng patunay na dapat magkakaloob kayo ng pagpapatawad? Hello? Okay, so isang verse pa, no? Mark 11:25. Binasa natin kanina. Mark 11:25. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. So remind ko lang kayo, no, na forgiving others is first. Okay? Dapat mas mauna mong patawarin yung iba bago ka humingi ng pagkapatawad sa sarili mong kasalanan. Parang ano siya, parang siyang ticket na pag di mo muna pinatawad yung iba, hindi valid yung request mo na humingi ng kapatawaran. Naintindihan niyo ba? So, 5 verses. 5 verses na yan na nagsasabing magpatawad tayo. And sa 5 yan, may nakita ba kayo nagsabi ng condition? Wala, di ba? So, sa next benefit, para medyo mabilis. Pangalawang benefit, why should we forgive? Sabi dito, we forgive so that we obey God's commandment. Sabi natin, we obey God's commandment. So, nasabi natin kanina, no, na yung pagpapatawad pala is pagsunod din sa utos ng Diyos. Tama ba? And alam natin na yung hindi pagsunod sa utos ay disobedience. Ano ba yung disobedience? Hindi pagsunod. Tama ba? And ang hindi pagsunod ay kasalanan. Tama ba? Jackpot na jackpot tayo, di ba? Kaya kung akala natin na susunod na natin ang 10 Commandments, pero kanina, no, praise God, wala nagtaas kasi wala naman talaga nakakompleto nun. Wala dito sa listahan ko, no, pero sinasabi sa New Testament, di ko alam kung sa Santiago ata yun or somewhere malapit dun, na kapag napupuot ka sa kapwa mo, pinapatay mo na siya, di ba? Parang pinapatay mo na siya. Hindi naman kailangan pinapatay mo literally yung tao para makount na pumapatay ka. Naunawan niyo ba? Sinasabi sa Bible na kapag napupuot ka pa lang, pinapatay mo na yung kapwa mo. Amen ba? So kung sinasabi mong nakompleto mo yung 10 Commandments, pero may kinapupuotan ka, mali ka. Hindi ba sinasabi kahit isa lang dun yung masuway mo, wala ka na? Hindi ka na parang eligible.
government lang, no? Hindi ka eligible para mapunta sa langit, tama ba? Or magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kung gusto nating kahit paano makapag-check dun sa mga commandments, matuto tayo magpatawad. Amen ba? Pangatlong benefit, ito, konektado lang to, no? We forgive so that we attain eternal life. Sabihin natin, we attain eternal life. So, kapag nagpapatawad tayo, makakuha tayo ng eternal life. So, punta tayo sa Luke 10. Binibilisan ko na lang, no? Actually, itong Luke 10 verse 25 to 28, dapat supporting verse din to dun sa kaninang pointer natin, no? Pero tingnan natin, basahin natin. Sabi dito, sa 25, isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Sabi dito, no? Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Yun ang tanong, paano daw siya makakuha ng eternal life? Ito yung sagot ni Lord sa 26. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sa 27. Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang linaw, di ba? So, pwede palang i-interpret din natin na kapag hindi mo iniibig yung ibang tao, parang wala ka rin pagmamahal sa sarili mo. Mahal nyo ba yung sarili nyo? Anong dapat gawin? Mahalin din yung kapwa. Again, madaling sabihin pero yung application. 28, sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Diba? Alam natin na sabi sa John 14:6 that Jesus is the way. Tama ba? Pero kung nasa iyo si Kristo, di ba dapat kaya mo rin magpatawad? Tama ba? Or higit ka pa kay Kristo? Diyos ka ba? Sige nga, likha ka ng mundo. Kaya niyo ba? Pag may nakagawa nun, papalagay na rin. Papapako din natin sa krus. Tama ba? Pero wala. Tama? Isa lang ang Diyos. Tama? No, nawa niyo pa po ba? And sabi nga natin kanina, no, na yung hindi pagpapatawad is disobedience. And yung disobedience, kasalanan. Pag may kasalanan tayo, di ba, parang mas nababawasan yung tendency natin makapunta sa langit. Tama ba? So, para kahit paano mabawasan yung, natin, no, yung parang rason para hindi tayo mapunta sa kalangitan. Magpatawad. Amen ba? Sa kahuli-hulihang rason kung bakit tayo dapat magpatawad, no? Sabi dito, we forgive to reflect God's love and mercy. Sabi natin, to reflect God's love and mercy. Punta tayo sa Matthew 5. Daming verse, no? Matthew 5 verse 43 to 48. Pero babasahin na lang natin hanggang 45 kasi yun lang naman din yung pinaka-sentro nito, no? Sabi sa 43, ito yung yung binabanggit ko kanina na lumang kautusan. Sabi dito, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Di ba? Yes. Valid na magalit ako sa kaaway ko. Narinig niyo yan? Di ba sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ang gandang utos. Basic, di ba? Ang daling magalit sa kaaway. Pero sabi sa 44, ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Parang sinabi ni Lord, hindi na yan yung dapat yung gawin. Ang dapat nyo nang gawin, mahalin yung mga kaaway. Masasabi mo bang mahal mo yung kaaway mo kung di mo pinapatawad? Amen o amen? No amen, di ba? Sabi nga natin ngayon na parang part yun na kumbaga para masabi natin iniibig natin yung kapwa natin or kapatid,
dapat nandun yung pagpapatawad. Tama ba? Ingredient siya para mabuo yung love para sa iba. Amen? Kung babasahin pa natin sa 46 to 48, kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? So, ang ibig sabihin pala dito, na kapag in-extend natin yung love and mercy ni Lord, may kakibat pala yung blessings. Di ba? Taas tayong lahat kayo na doon sa unang tanong. Di ba? Sino ang gusto ng pagpapala? Parte din pala yun. Kung gusto mo ng pagpapala, magpatawad ka. Okay? Nagbago na tayong isip ng iba. Ayaw na nila ng blessings. Mas gusto ko na lang magalit. Sa 47, at kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hentil? So parang di rin pala tayo kakaiba doon sa mga hindi naniniwala. Baka nga mas higit pa yung mga unbelievers sa atin Baka hindi man sila nagtatanim ng sama ng loob. Pero tayo na Kristiyano ka na pero grabe ka pa rin, di ba? Parang hindi, after 3 years, doon ko pa lang siya papatawarin. Kaya pag ako nangailangan sa kanya, doon kami mag-uusap. Di ba? Ang dami natin binasa, wala yon. Tama ba? Walang kondisyon. Kung siguro nga ilalagay lang sa Bible yan, ang gusto siguro sabihin ni Lord, pag nagkasala sa'yo, patawarin mo agad. Tama ba? Walang, maya-maya kakain muna ako, baka mawalan akong gana. Walang ganan, di ba? Meron ba? Nandiyan pa kayo? Okay. Naintindihan niyo pa? Nakailang ulit na ako anong dapat gawin? Patawad. Sa 48, kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. So hindi lang pala love and mercy yung pwede nating mapakita kapag nagpapatawad tayo. Kasi di ba, tayo dapat di ba maging Christ-like, sabi. May nakita ka na bang Christ na hindi nagpapatawad? Wala, di ba? Kaya nga sa natin, sa conclusion, sinasabi dito na mali na ipagkait natin yung pagpapatawad. Ginamit ko na yung term, directly. Mali. And pwede natin sabihin, kasalanan ang hindi pagpapatawad. Imagine mo yun yung paraan mo para mapatawad ka, pero di ka nagpatawad, lalo nagdagdagan yung kasalanan mo. Di ba? Naintindihan niyo po ba? Na kasalanan ng hindi pagpapatawad, tapos hihingi ka ng tawad sa Diyos. Kaso, kailangan nga patawarin mo muna yung iba. Dahil hindi ka nga nagpatawad, nadagdagan pa yung atraso mo. Di ba? Tama ba? And sinasabi rin, not even one reason is valid to deprive others of this favor. Walang kahit isang rason na valid para pagkaitan ng kapatawaran yung kapwa mo. Malinaw yun, Walang sinabing pwede to. Okay? Sinabi kahit isa. Walang rason kahit isa. Okay? Para hindi mo patawarin yung kapwa mo. Kung sumasagot kayo sa isip nyo ngayon hindi, pero ginanito niya ako Ginawa niya ako Sabi ng wala ngang pero Naintindihan niyo ba? Having our own timeline is not okay. Ano ba? Sinasabi natin, na yun nga, yung kanina example, Sinabi rin sa youth yun 3 taon niya nang di kausap yung dati niyang kaibigan. Diba? Hindi flex yun. Hindi ka mukhang maangas nun. Uy, wow, kami, 5 years na kaming magkaaway nito. Hanggang ngayon, hindi kami bati. Parang proud pa sila. Yun yung isa sa sinasabi ko kanina parang nakakabagabag na narinig ko sa youth. Na sa batang edad, nagtatanim sila ng sama na loob. Nakapagtandaan nila. Although hindi pa naman ako sobrang tanda. Pero sabihin, madadala nila yun Diba? Na kapag ngayon, hindi nila narinig yung mga ganitong salita, baka matulad sila sa atin. Matutulad ba sila sa inyo? Ano ba dapat nilang tularan sa inyo? Yung nagtatanim ng sama ng loob? Diba?
So, kung diretsuhan man ako magsalita, no? Dapat may practice nyo na patawarin ako. Tama ba? Kasi ang purpose lang naman natin sa umagang ito is makorek yung bawat isa. Di ba, inamin ko naman kayo na nagbigay nga ako ng example na kahit ako hindi ko nagagawa lagi yun. Tama ba? So, yun nga, no? Reminder sa mga kabataan. Yung mas bata sa akin, ha? Alam mo, tanda na kasi. Matanda lang yung mukha ko. Pero 22 pa lang. Yun nga, no? Reminder na sikapin natin na huwag nagtatanim ng sama ng loob or yung immediately, kung kaya, is burahin na kung ano man yung nagawa ng iba sa'yo. Hindi lang sa kabataan, no? Tayo mga nasa edad, baka rason natin, hindi, ganito na talaga ako, ganito ako lumaki, ganito ako nasanay. Hindi valid yun, okay? Kasi kung talagang, ito, kasabihan, if there's a will, there's a way. Tama? Kung gusto mong baguhin, kung gusto mo talaga magpatawad, gagawa mo ng paraan na ma-adapt mo yan. Di ba? May isa sa buhay. Tama ba? Ang tagal ko na nagsasalita dito, isa lang naman yung punto natin. Di ba? Magpatawad ng taus puso. Naintindihan nila. Sabi dito, no? We've sinned to Jesus many times, but He forgives unconditionally. Amen? May narinig na ba kayo sa prayer niya na habang humingi kayo ng tawad, sasabihin ni Lord, oh, hindi pwede. Ano? Wala pa, di ba? He faced hardships for our sins, even shed blood and died to atone us. But we, on the other hand, doesn't even bother to care for others. Alam niyo, nung Friday yata yung binabasa ko yung finally, natapos ko yung Matthew, no? Mabagal po kasi talaga magbasa, kaya ewan ko paano ako mag-abogado nito. Baka yung mga klase ko, tapos na ng isang libro, ako, 1 chapter pa lang. Yun nga, na binabasa ko, no? Hindi ko alam kung nangingilabot ba ako dahil sa electric fan lang, tas nakasando ako, or talagang nananamnam ko yung binabasa ko eh. Kasi minsan magpe-pray ako, nakaganyan. Nakaupo ako sa may upuan ko. Bigla may mararamdaman akong ganun. Yung blower lang ba yun? Medyo nakakatakot lang konti. Pero kung alam mo namang si Lord yung kausap mo, di ba? Kalma ka lang. Pero yun nga, no, na binabasa ko yun sa bandang 26 yata hanggang 28 yung storya kung paano yung nangyari hanggang sa mapakot at mabuhay ulit si Jesus. Na even his disciples, no? Na alam mo yun, yung si Pedro, yung bago tumilawak yung manok, 3 beses mo akong i-deny. Diba? Alam na ni Lord eh. Alam niya na yung mangyayari sa part na yun eh. Actually, prior that, yung kay Judas pa lang. Ang kapal ng muka na humalik, di ba? Ang kapal ng muka na humalik. Tapos tatanong, may sinabi pa siya sa part doon eh. Sinabi niya doon sa isang verse doon. Nung nasa Last Supper sila. Alam niyo yung Last Supper, di ba yung painting? Nasa gitna si Jesus. O, imagine niyo yan. Sinabi doon ni Judas, no? Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Kung bakit tinatanong niya kung siya ba'y magkakanulo kay Jesus? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabi niyan. Diba? Alam niya na pagkakanulo siya ni Judas. Pero alam niyo yung hindi umimik si Lord eh. Hindi rin niya dinuro, hindi niya sinabing ikaw, hindi kita kakalimutan, impyerno ka kaagad. Wala siya sinabing gano'n, di ba? Kumbaga alam niya na yung mga mangyayaring mishaps sa kanya o yung mga hardships. Pero nung ginagawa niya, di ba, patuloy lang siya. Dahil yung gusto niya i-serve kung ano yung purpose niya. Yan ano yun, di ba? Para ibuwis yung buhay niya para sa ating mga kasalanan. Tama ba? Kaya nga sinabi dito na parang bagaman ganun si Lord, no? May sinabi rin dito na dinuraan pa siya sa mukha eh. Iba pa yung pananakit sa kanya na bago sa ipako yung nilatigo, di ba? Yung laging kinukwento ni Pastor, yung may kawit, di ba? Ang daming mga tao along the way nung pagkaparusa sa kanya. Ang daming taong nagkaroon ng pagkakasala sa kanya. Di ba? Pero hindi siya umimik. Tama ba? Kahit na alam niyang nasa katwiran siya, na wala naman siyang dapat maging kasalanan. Pero inako niya. Tama ba? Yun nga, si Lord dumaan na ng paghihirap, no? Physical, mental. Kasi humagulgol din siya, di ba? Nung nasa bundok, na nanalangin siya.
Pero tayo, magagawan ka lang sa salita ka lang nasaktan. Kaya kahit maliit lang, minor lang. Pero grabe no, parang lalamunin mo na yung tao nagkasala sa'yo. Ganun ba tayo ka-perfecto na parang kang Diyos? Na in the first place, yung Diyos nga unconditionally nagpapatawad. Tama ba? Sana mas nananamnam nyo. And palagay ko naman, kapag nagkaroon yung instance or pagkakataon na dapat kayo magpatawad at hindi nyo ginawa, hindi ko alam kung masama ito pero I pray na guluhin kayo ng damdamin nyo. Hindi kayo mababagabag. Ay hindi kayo mapapanatag. Guguluhin kayo ng pakiramdam nyo na may hindi ka pa napapatawad na tao. Ako yun yung gusto kong mangyari. Nakuha nyo ba yan? Yung ibig sabihin na ang hinihiling ko is kung alam mong meron kang hinanakit or problema doon sa kapwa mo, ilan mang tao yan. Siyempre, hindi lang naman isa yung nakakaaway natin. Baka nga may iba dito, yung tinatawag na war freak, di ba? Mga 2, 3, isang grupo yung kaaway. Sana, lagi kang guluhin. Yung pakiramdam mo, hindi ka mapapanatag hanggat di mo naayos yun. At least alam mo, di ba, nasa presensya ka pa ni Lord. Kinoconvict ka pa ng Holy Spirit. Mas matakot ka pa, di ka na nakukonsensyang may kaaway ka. Na may gulo, may alitan sa inyong dalawa. Yun ang nakakatakot. Kaya ako, nagpapasalamat pa rin ako kay Lord pagka nakakaramdam ako ng mga ganun Di ba? Kasi alam mo, nakukonsensya ka pa, di ba? Meron ka pang pakiramdam. Tama ba? Naunawaan niyo po ba? Sabi nga, who are you to not forgive? Sino ba tayo? Unang-una pa lang, sinabi na natin kanina na magkakapantay lang. Tama ba? Hindi dapat yung ego yung nangingibabaw. So, sabi nga, bago tayo magtapos, let's strive to forgive unconditionally. Nilagay ko yung word na strive. Parang pagsikapan, or sikapin natin, na magpatawad unconditionally, walang pero-pero. Kaya ako nilagay yung strive kasi, aminin naman natin sa hindi. Paglabas nyo pa rin dito, sasabihin nyo, hindi, kasi pa rin Diba? Mali yun. Pero, again, kayo naman yung magsusulit diba? Basta't ako, ginawa ko lang kayong umaga, sinabi ko lang sa inyo yung mga pros and cons ng pagpapatawad. Diba? I don't know lang kung may pros yung hindi pagpapatawad. Kapag may benefit yun, maganda pala na hindi tayo magpatawad. Naunawaan niyo ba? So, in the end, we'll receive what we give. Okay? So, kapag nagpatawad ka, patatawarin ka ng Diyos. Ilang.